Hello, good morning. Isang magandang Miyerkules ng umaga. Tayo po ngayon ay nandito sa Batangas Port. Uh, Maaga tayong umalis ng Manila at tayo ay tatawid papunta ng Oriental Mindoro. Sakay na po tayo ng barko ngayon, yung barko ng Starlight Pacific. Ito ay ang schedule is 9 AM ang alis. Actually malapit nang isara yung rampa at, dapat ay 9 AM pero past 9 na, pero maya maya naman siguro. Yan, kita po ninyo yung mga tao ng barko, tripulante ay naglalagay ng lashing sa mga truck. Yung lashing po ay yun yung tali na kinakabit nila upang nang sa ganun ay kahit na medyo maalon ay hindi tatagilid o gagalaw yung truck at hindi babangga yung katabi o nasa harap o nasa likod. Safety measures po yan na ginagawa ng mga taga-barko, dahil ngayon ay tingnan nyo naman, medyo may kaunting alon ang karagatan. Hindi natin alam sa bandang gitna mamaya kung ganun din yung sitwasyon o baka mas maalon pa. Yan ang Batangas Port Terminal, passenger terminal ng Batangas Port. Yan nakikita ninyo sa ating harapan, yan yata ay barko ng Baleno. Mga truck ang kinakarga niyan, usually mga dangerous cargo, mga tanker ang kinakarga. May mga ilang barko pa nakadak sa gitna. Hindi natin makita yung iba pa mga barko. Actually yung nasa kabila ay tingin ko yung nasa kabila nitong dilaw na ito na barko, yan ang Pascat naman. Yan ay 9 AM din ang alis niyang Pascat, pero as of now hindi pa siya umaalis. So, yan. Antay na lang natin, tingnan natin yung pagsasara ng rampa ng mga tao ng barko. Ito ay isasara na yung rampa at tayo ay maglalayag na papuntang Calapan Pier. Inuulit ko, tayo ay sakay ng Starlight Pacific. Tayo ay maglalayag ng 2 oras at kalahati. Actually merong mga barko na mas mabilis ng konti rito. Merong yung mga bago ng Montenegro Shipping Lines ay 2 oras lang naglalayag from Calapan to Batangas or from Batangas to Calapan. Kaya lang nagkataon nung tayo dumating kanina sa pier, yun makikita nyo yung mga nasa malayo, yung mga truck na nag-aantay na nakapila, nag-aantay na maisakay ito sa barko. Kung tayo dumating ay ito ang nakaschedule ng barko, yung pang alas 9 nitong Starlight. Hindi natin yung inabot yung alas 8 ng Montenegro at saka yung alas 9 ng Pascat. So dito na kami sumakay sa Starlight dahil alam namin na ito ay kahit papaano ay mabilis mapuno. Medyo maliit itong barko na ito na ating sinakyan, but actually ito ay ro-ro vessel din. So inaantay na lang siguro natin. Hindi ko alam kung nakababa na yung tao ng Coast Guard, kasi pagbaba ng tao ng Coast Guard ay bibigyan na pirmahan yung mga kailangang papeles, ay magkakaroon na ng go signal ang barko na pwede nang umalis. Wala na rin naman pwedeng ikarga na truck. Kita nyo naman sagad na doon sa pinakalikod yung itong isang 10-wheeler na kinarga nila. Siguro kung may magkakasyaman ay motor, pero palagay ko ay wala nang darating pa. So baka inaantay lang na makababa yung, actually meron ng 2 tao ng Coast Guard, yun ay nakamotor. Ay, hindi ko alam kung meron pang isang nandito pa sa barko. Kung yan ay pag nakababa na ay tayo maglalayag na. Hindi ko alam kung alin ang mas mauunang aalis, kung itong Pascat o itong sinasakyan natin na Starlight Pacific, kasi pareho lang ito na pang alas 9.
Tingnan naman natin ngayon yung loob ng barko ha. Actually ito ay air condition room yung loob. Punta tayo sa kabilang side. So ito yung loob ng barko. May mga tables na pwedeng kumain. Actually ito yung kanilang canteen. Dito meron pa mga upuan. Hindi naman ganun karami yung mga tao. Ito yung sa bandang likod, gawing likod yung restroom. Ito yung restroom. Dati kung makakalabas tayo dito. Bukas. So dito tayo sa kabilang side. Cargo ship na nandito. Ayan o. Cargo ship na dyan. Hindi pa rin sinasara yung rampa. Kaya may mga tao ng arastre. Bigla ako magtatanggal ng mga lubid. Ayan, may tali. Sila ang tatanggal ng mga lubid mamaya pagka tayo ay talagang paalis na. Sana nga maya ay umalis na tayo para 12 o'clock tayo ay nasa Calapan Pier na. Yan po, marami pa mga truck na nakapila. Lahat yan ay patawid ng Calapan Port. Yung iba naman ay patawid ng Abra de Ilog. At meron din naman dyan na papuntang Udjongan, Romblon. Kasi meron ding barko dito na bumabiyahe na Romblon. Merong Abra de Ilog. At meron ding Puerto Galera. Yan yung mga ruta ng barko dito. Calapan, Puerto Galera, Abra de Ilog, Udjongan, Romblon. Ang Udjongan I think is twice a week lang ang biyahe. Hindi ko lang alam yung schedule. So inaantay pa rin natin na isara yung rampa at tayo mag-umpisa ng maglayag. Ito nga palang nakikita nyo sa harapan ko, yung ito parang catwalk, parang naka-overhang na catwalk. Yan ay dating ginagamit na nilalakaran ng tao. So hindi ko maintindihan kung bakit hindi na nila ginagamit ngayon. Kasi malaking bagay ito pag yung mga time na umuulan ay from the passenger terminal, dyan dumadaan yung mga tao, hindi sila mababasa. Ngayon ay hindi ginagamit. Dito lang sa baba, yan sa tubang yan na naglalakad yung mga tao ngayon. Ang problema, pagka yun nga maulan, mababasa. Parang tingin ko po ay high tide kasi nakikita nyo yung isang rampa dun sa malalim, yung nasa malalim yun, rampa, halos pantay na niya yung dagat, yung baba ng rampa. I think itong oras na ito ay high tide tayo. Tayo po ay maswerte kasi medyo maganda ang panahon ngayon. Actually ay mainit na po dito sa Puerto Batangas. Hindi katulad sa Manila, tayo umalis kagabi, magdamag na umuulan. Kaya palad tayo, maganda ang panahon. Nawa hanggang sa pagdating natin sa Mindoro ay maganda ang panahon. Ayan po, yun, may parating na barko sa ating kabila, ang Binibining Batangas. Ayan. Kaya yung ibang mga arastre, tao ng arastre papunta doon, pagsabutin yung lubid na ihagis. Pero dito naman tayo rin po ay paalis na. At yan po ay andyan na yung mga tripulante ng barko. Aariyahan mo na yung lubid.
lubid para makalas noong taga-straight doon sa baba. Tatanggalin na yung lubid doon sa pagkakatali doon sa baba. Andar na rin yung makina ng barko, pero ang rampa sa baba ay hindi pa nagsasara. Sila yung mga tao ng barko. Tumatakbo yung isa, maiiwan pa yata, maiiwan. Huwag kang maiiwan, kuya. Ito lang life jacket. O yan na, aaryahan na. Tataas na rin yung rampa. Sasara na yung rampa. Yan ay hinihila ng mga kable pataas. Umaangat na yung rampa. Rampa, panara ang barko. Pag yan ay lumapat na, saka naman tatanggalin yung taong yon, taga-arastre na yon na naka-green sa baba. Tatanggalin niya yung lubid. Para tayo ay maka-abante na. Yun. Ayun na po, kita nyo, tinatanggal na yung lubid. Yan. At yan naman ay hihilahin na. Bakit dito sa barko. Okay, tayo po ay ready to go na. Doon naman sa kabila, makikita nyo yun, no? Yan naman yung doon. Nakadak na rin itong Binibining Batangas. Yan po ay barko ng Montenegro. Tayo na tayo na gagalaw. Punta tayo sa kabilang side, ha. Siya nga po pala, hindi ko nabanggit, fully air conditioned itong loob ng barko. Malamig. Yan, tayo po ay gumagalaw na. Makapante na yung barko. Actually, mauuna tayong ay, nakaalis na yung baleno na dilaw na nandito kanina. So, kasabay din natin siyang aalis. Yung paskat ay nandun pa rin. Hindi pa nakakalis. Pero malamang-lamang
pag umalis yung Pascat ay mauna pa sa atin, kasi ang Pascat po ay 2 oras lang yan tinatakbo yung from Batangas to Calapan. Yan, ang Pascat po ay yung tinatawag nilang catamaran style na vessel na butas yung gitna, dalawa yung hull nya, so open yung gitna niyan. Ayan, naunang umalis yung Baleno, parang walang gaanong sakay, parang ilan lang. Yan, napakaraming barko ang nandito sa palibot ng Batangas Bay. Yung isa, yung dalawang green, yung green, parehong barko ng Montenegro. Tapos itong nandito sa gawing kaliwa ay Pascat din, kita nyo yan, makikita natin mamaya, butas ang gitna niyan. At yun, parang merong isang nakalubog na barko, nakalubog yung kalahati, oh. Anong barko kaya yun? Kita nyo po yun. Tayo ay tuloy-tuloy na, kawang na tayo sa Batangas Port. Sana ay maging safe at maayos yung ating biyahe. At ito, merong isang paparating na mabilis, parang hindi ko maintindihan, maliit lang ito, hindi ko alam kung ito ay galing Puerto Galera. Ayan, nakita niyo yung Pascat, butas yung gitna, kita po niyo. Ito namang maliit na ito na mabilis, malamang sa malamang ito ay galing ng Puerto Galera. At yung malaking yun na parang kulay kalawang, kulay pula, yan po ay mga oil tanker na malamang ay nagdidiskarga ng langis na karga niya. Kasi pag nagdidiskarga po yan, hindi naman yan dumidikit dun sa mga oil refinery. Yun yung mga oil refinery, yun yung may mga matataas na tubo na yun, makikita ninyo. Oil refinery po yan dito sa Batangas Bay. Hindi po dumidikit doon itong mga oil tanker. Yan po ay may mga tubo na nakalatag na nandyan lang sa gitna ng dagat, at dyan lang nila idinudugtong yung kanilang tubo para sipsipin papunta naman doon sa oil refinery. Ito yung biyaheng biyaheng Puerto Galera. Tao lang ang pwede dyan, hindi ubra ang sasakyan, pero mabibilis po yan. Tayo matagal-tagal na rin hindi nakakapunta ng puerto. Titingnan natin kung tayo makakapasyal one of these days, kung kakayanin pa natin. Yun yung kulay green na barko na may dilaw, yan ay Montenegro. Ito namang isa na kulay puti ay Viva Shipping Lines, Viva Piña Francia. Ang Viva Piña Francia po isa sa mga naunang kumpanya na nagkaroon ng mga barko rito sa biyaheng Calapan, Batangas, vice versa. Maliit pa ako ay meron ng Viva Piña Francia. At yan ay pansamantalang nawala, at ngayon ay bumabalik na naman po sila. So dyan na lang po muna tayo. Ito yatang Baleno ay hindi naman babiyahe, maaaring magdadak lang rin muna dyan, palutang-lutang, kasi wala naman sasakay. Okay, dyan lang po muna tayo, at nawa ay kasihan tayo ng safe na paglalakbay hanggang Port of Calapan. Ito po ang inyong Roasenyong mga